Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito yung reading natin for Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates. Bale, hindi ito magre-resonate sa lahat ha, kasi hindi ko naman talaga makakuha lahat ng energy ng Virgo sa mundo. So, kung makaka-relate ka sa reading, ayan, mag-comment ka naman dyan sa bakit heart lang, smileys, malaking bagay yun sa akin. Pero, ayan, sa mga hindi pa nakaka-subscribe guys, pa-subscribe na lang. Yung aming Facebook page, Madam Space P, space pa sa dulo para mas ma-search mo siya. Doon ka pwede magpabook ng personal reading and at the same time, i-follow mo talaga ako dyan. Kasi may mga sinishare ako dyan na hindi ko sinishare dito sa channel natin. Okay, so again, this is for Virgo, Sun, Moon, and Rising. Venus and Jupiter, Virgo. So you do have here the Ace of Cups. What's with the Ace of Cups? Pasensya ka na medyo mahangin kasi talaga nakatapat sa akin ng fan. The Emperor, Seven of Swords. Currently, you are in love. Nakikita natin yung pagmamahal mo with the person that you're dealing with right now. But you see this person as the Emperor. Parang, I don't know, somehow may mga bagay na nagiging dahilan para wag siyang mahalin or hindi siya dapat mahalin. Parang ganun. Parang kailangan mo umiwas, lumayo, or you feel like yun ang dapat mong gawin. Dapat kang lumayo, umiwas, umalis, parang ganun. Or maybe you want to end the connection. The Death card is here, Scorpio energy. Especially nagkakaroon tayo ng full moon, May 13, depende sa location mo. May 12, May 13. Sa Philippines, May 13 yan. And full moon, it brings changes, it brings ending. And the Death card is, this is Scorpio energy, this is an ending card. So, nandun, with the Seven of Swords, marami kang dahilan. Mahal mo yung tao, pero marami kang dahilan, marami kang naiisip para i-end ang connection or ang relasyon mo sa kanya. Okay? And, take only what resonates, guys. Pag di ka nakaka-resonate, pwedeng ito yung person mo. Kasi pwedeng magkapalit-palit ang roles. Depende sa nangyayari sa'yo. Wait lang, guys. Okay, so I'm back. Kunin naman natin yung energy ng person na kakonect mo. Person na kakonect mo for the sign of Scorpio. Person na kakonect mo for the sign of Scorpio. The Queen of Coins is here. Could be a person na stable pagdating sa finances. Parang someone na madaling kumita or madaling dumating sa kanya yung pagdating sa usaping pera. Parang ang daming opportunities nitong person na to pagdating sa bagay na yan. So, sabi ko nga pwedeng stable siyang tao. The Tower is here. You're dealing with the Empress. Nakakita tayo ng self-love dito sa person na like focusing siya sa self-love niya, pag-focus sa sarili niya. This person is being patient right now, Temperance. Parang nagiging patient siya pagdating sa inyo. Like parang, kung yung mga naiisip mo, sige bahala ka, etc. Parang itong person na to, I see this ending na pwedeng nangyari or nangyayari sa inyo with the Tower. Clarify the Tower. Yung iba pwedeng nag-end na yung connection, relasyon. Yung iba parang papunta na doon. Knight of Cups is here. Cancer, Scorpio, Pisces energy. So nakikita natin na although nagkaroon ng ending, itong person na to is willing magbigay pa rin or willing i-ayusin or willing na makipag-connect, communicate sa'yo para magbigay ng effort dito sa connection na to. Pwedeng nasasaktan siya or alam niya nasasaktan ka, pwedeng ganun. Whatever the case is, pero itong person na to parang more like a giver. Parang sige, ibibigay ko kung anong gusto mong gawin, anong gusto mong mangyari, etc.
Ano yung emosyon ninyo sa isa't isa? For the sign of Virgo. I feel like nagmamatigas ka lang outside. No? Parang, kunwari wala lang para sa'yo. With the strength card, this is Leo energy, pero deep inside the Ten of Swords is here, so talaga nasasaktan ka. You are broken-hearted. Pero kunwari wala lang. Ayaw mo ipahalatang masakit. Knight of Wands is here, Aries, Leo, Sagittarius energy. I feel like there's something na gusto mong makita, gusto mong sabihin. Dito. Yung iba sa inyo, ano na, but once na inopen mo yung emotions mo, talagang boom, papakita mo or sasabihin mo lahat. And, in a way, ito yung nakakapagpalakas sa'yo. Once na inilabas mo kung ano yung mga bagay na gusto mong mailabas. Parang somehow may healing para sa'yo doon. Emotion ng person na kakonect mo. By the way guys, kung ayaw mo na ganitong klaseng reading, gusto mo card yung nakikita, pwede naman. Pwede ka mag next video or i-X ang video na to. Okay? Kasi ako ginagawa ko yung reading according sa kung ano yung pakiramdam ko na gusto kong gawin sa reading. Minsan card lang pinapakita ko. Minsan yung mukha ko. Depende. Depende sa akin spirit guides. But, of course, kung ayaw mo, hindi ka naman pinipilit. Emotions ng person na kakonect mo, Knight of Swords, King of Coins, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius. Queen of Cups is here. Mahal ka na the person na to. Pero with the King of Coins, parang I don't know, this person is ayaw niya ng drama. With the Knight of Swords, parang gusto niya maging mabilis lang ang lahat sa inyo. Ever since ganun itong taong ito, pwedeng gusto niya masyado siya nagmamadali. You know, pag may nangyari, high chance na malaki yung pagka-air sign ng person na ito, the way na mag-isip siya. Air sign, Gemini, Libra, Aquarius. And yung mga air sign, they are, para silang may mga pakpak eh. Maya-maya, ito nasa isip nila, mamaya-maya, ito na naman ang nasa isip nila pa bago-bago. Back and forth. And, yun nga, pagdating sa situation ninyo, pwedeng pa katulad ng isang air sign, or katulad ng isip ng isang air sign, the way na mag-isip itong taong ito, gusto niya, pag okay tayo, okay na agad tayo. Mamaya-maya hindi tayo okay, pero mamaya-maya okay na rin agad tayo. Parang ganun. Whatever the issue is, ayoko nang pag-usapan pa yun. Parang mga ganun. Pero mahal ka na itong taong to. What will happen in your future sa inyong dalawa? For the sign of air sign, future sa inyong dalawa. Masyado itong marami. Ito lang kunin ko yung nalaglag. The Magician is here. Ten of Coins. King of Swords. Nine of Cups. The King of Cups. Bottom of the deck is the Seven of Wands. Nasa sayo yan kung anong gusto mong harapin, kung anong gusto mong mangyari dito sa connection mo. In the near future. Ikaw ang makakahawak nito eh. Kasi with the Magician, you have the power na baguhin or ayusin yung mga dapat ayusin. Meron kang kakayahan para mabago kung ano yung sitwasyon mo ngayon. No, and the Ten of Pentacles, kahit sa money, ganun din. Ganun naman talaga, hindi ka pwedeng dasal lang na dasal. Kailangan you have to do something about your money. Of course, sipagan mo. Kailangan mo dagdagan yung diskarte, yung sipag, para may mapala ka.
Pero if you will concentrate on negativity, you will concentrate about those things na wala ka. Magko-concentrate ka sa problema, hindi mo makukuha or hindi yan masusolusyonan, hindi maaayos yan. And in the future, you create your own future. Ako nga nandito lang as a guide eh. Para alam mo kung ano yung matulungan kita, kung ano yung direction or ano yung bagay na magandang gawin sa buhay mo, paano mababago yung future, etc. Para sa'yo. Diba? As simple as that. Kung ayaw mo yung future mo, na nasasabi sa tarot reading, meaning to say, kailangan mo ayusin ang present mo. Kasi yung future, nakukuha namin yung future according sa kung paano namin mariread yung present moment. No? And then the future can change, no? Lalo na dito sa part mo, na you can change the future according sa kung paano ka mag-focus sa present mo. And financially, I can see money. Pero of course, hindi porke sinabi ko may pera dito, iintayin mo na lang yun. Kailangan mo pa rin kumilos. And ganun din pagdating sa love and relationship. Na 7 of Wands, nasa sayo kung ano, ang gusto mo maging future mo. Na King of Cups, I can still see the love sa inyo na person ito. And the King of Swords, kaya lang yung person na medyo sa utak siya nakapokus sa isip, hindi sa emotions. Mahal ka niya, gusto ka niya, whatever, but with the 9 of Cups, I can see options here. So, parang, kumbaga, sa connection na to, siya yung nagbibigay ng exam. Ano bang gusto mo? Ano bang, eto multiple choice. Anong gusto mo? Number 1, ganito. Number 2, number 3. Parang ganun. Ay, multiple choice pala. A, B, C yun. Diba? So, kung ano yung gusto mong mapatunguhan ng connection nito, ikaw lang rin ang kailangan kumilos dyan. Hindi pwedeng mag-abang ka na lang. Okay? I can see 2 of Cups. This is relationship, partnership, friendship. 2 of Coins. Pero kailangan mong matutunan sa sarili mo kung paano i-handle or paano mapunta sa ganon. Kasi kung gusto mo ng maayos na relasyon, kailangan ikaw mismo alam mo kung sa direction ka pupunta. Alam mo kung ano yung choice mo. Alam mo kung ano yung gusto mong mangyari. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.